Hello, good morning, good afternoon sa inyong lahat, sa lahat ng FW. Hello, Dabor Dan, sa FW dito sa Croatia. So, ayan, ito pala na video is mahinatid kami sa sa bus terminal. Yung bus terminal nila dito at saka yung port po or yung daungan ng barko is magkalapit lang po siya. So ayan yung may barko na nakakuan ngayon. Ayan yung barko nila na nasa port ngayon. So napakalaki ng barko na dumao ngayon sa port ng Dubrovnik. So andito rin pala yung bus terminal nila. Malapit lang po, magkatabi lang siya. May hinatid pala kami ditong jowa ng kasama namin dito na babae na si Aiza. So ayan yung bus terminal nila. Magkatabi lang po pala yan siya sa port nila, yung sa daungan ng barko. So ito yung mga bus nila dito. So ayan yung bus terminal. So dito namin hinatid yung jowa ng kaibigan namin. So ayan po yung bus terminal nila. So hindi ko yan siya mabasa kasi iba-iba yung lengguwahe dito. So mahirap po pala yung lengguwahe dito. So pagkatapos niyan, umalis na po yung jowa ng kaibigan namin na babae. So naggala-gala muna kami dito ni Aiza. Maghanap daw siya ng SIM card para may pangkuan kami mamaya, yung pang pang over, na magbo-book siya ng over kasi wala kaming load. So sabi ko mag-video muna ako dito kasi ayan nga ang napakalaking barko na nakadao ngayon dito. Ganito po pala yung paligid sa bus terminal. Ayan po yung jowa ni Aiza. Ayan si Aiza, yung taga Trento. So hinatid na namin. Paalis na yan siya kasi paalis na daw yung bus ng alas 6. So nagbiyahe pa kami ni Aiza papunta dyan. So malayo-layo din pala yung dito, bus terminal sa accommodation namin. So ayan, may mga ibang lahi din dyan kasi nag-abroad din yan sila dito. So kumukuha pa siya ng ticket, pang alas 6 na ticket, para paalis siya kasi nasa province siya na assign. So 2 hours pa daw yung biyahe mula sa sa terminal papunta sa destination ng lalaki. So ayan po yung mga bahay dito sa tapos ito yung nakadao ngayon dito na barko sa Port of Dubrovnik. Loka Dubrovnik po yung tawag ng port nila. So ayan yung barko, napakalaki ng barko po na dumaong dito. So ayan po yung view natin for today's video sa ating drama. Kahit antok na nga ako niyan, pero sumama na ako kay Aiza kasi nga wala siyang kasama pa uwi. Babae din kasi siya nang mag-isa mag-taxi. So sinamahan ko na lang, at least makagawa ako ng mga video na para sa inyo. Charot. Laban na. Nantok ako kasi galing pa kami nito sa sa Old Dubrovnik ng mga babae. So inantok kami doon, tapos parang napagod kami kakalakad-lakad kasi malayo rin yung lalakarin mo sa Old Dubrovnik. Pero okay lang, at least makasama ako. So ayan yung bus terminal. Ayan yung mga bus nila dito. Yung bus terminal dito papuntang ito yung dito ka sasakay papuntang sa Zagreb. So dito pala kami dati na sinundo ng driver na hindi namin alam na dulo to dulo pala yung namin yung puntahan, kaya natakot kami noon ng isang kabayan na papunta namin dito nung bago pa kami. Pero okay lang, at least nakarating kami ng safe kasi may kukuha din pala sa amin pagdating namin dito. So okay lang, laban. Pero hindi kami nakatulog gayon pa man kasi nga parang na stress kami, na pinasakay lang kami na yung parang kulang po yung information. So laban lang.
at isang dito na kami. So ayan yung barko ngayon na nakadaong dito, napakalaki po. Pagkatapos niyan, umalis na kami ni Aiza kasi paalis na rin yung jowa niya. So ayan yung video, yan yung mga bahay, mga bus dyan sa paligid. So maglalakad-lakad muna daw kami kasi pupunta kami dun sa mall na malapit dito kasi mura lang daw yung mga damit. So naglakad-lakad lang kami. So ayan na yung bus na sinakyan ng jowa ni Kuan. Tapos yung orange po, ayan yung local na bus dito para sa amin. Pwede naman kaming mag-bus pero parang matagalan kaming dumating. So nag-over lang kami kasi baka malate si yung jowa ni Aiza para sa 6 PM na Kuan. So dumaan pala kami dito sa Dubrovnik, Luka Dubrovnik na port nila. So meron din pala ditong mga Kuan, daungan ng barko papuntang Italy, yung parang ganun. Marami dito, malapit lang yung Italy pala dito, pwede kang sumakay. So abangan yung mga drama namin sa susunod na pagpunta. Hopefully makapunta kami sa Italy. So ayan, nagpasyal-pasyal muna kami ni Aiza dito sa may maliliit na mga bangka-bangka. At pumunta kami dito sa Kuan, yung parang market nila kasi Sunday to siya dito, Sunday ng hapon. So ayan po, may mga benta-benta din dito pero hindi siya kompleto, yung parang mga honey lang to, mga iba-iba pa, pero walang mga pagkain dito masyado, puro mga honey basta at iba pa. Ayun, nakabili si Aiza ng honey dito. Yung Kuan talaga, pure honey kasi gagamitin daw niya. So ayan po yung mga tinda nila dito ni ate. Pagkatapos niya na pumunta kami dito sa may tabing dagat nila. Malapit din dyan sa Kuan, sa terminal or port ng Kuan, Dubrovnik. So ayan yung mga bangka or barko na maliliit. So may mga Kuan daw dyan dati, mga grilled pero ngayon wala po kasi Sunday pala, pero okay lang, at least naka-video ako dito. Meron din pala ditong mga mall na malapit daw sa Kuan na mura lang po siya. Naglibot-libot lang pala kami dito ni Aiza, tapos pupunta daw kami doon sa Kuan nga, yung parang mall na mura pero close pala pag Sunday. So pagdating ko sa bahay is magluluto pala ako ng adobong baboy. So naghiwa na ako ng onion dito. Tapos naghiwa rin ako ng garlic for today's video. Charot. Ayan, pinipare ko muna yung mga Kuan ko, yung mga pangsahog na Kuan, panggisa, like onion and garlic po. Dinadtad lang natin yan siya ng maliliit. So kung anong gusto mong tadtad, sa'yo na yung tadtad mo. Ikaw na ang magdesisyon sa buhay. Charis! Kasi ikaw naman magluluto, diba? So ayan, malapit na tayong matapos. So hiwain na natin yung karning baboy. So pinaluto pala to ni Jan. So naka-pre-cook na siya. Tapos nilagay niya sa freezer kasi nga hindi siya maubos. So ngayon lulutuin natin siya. Gawin ko lang siyang adobong baboy na pinatuyo. So ayan, hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit yung baboy. So yung video natin is hindi siya masyadong makita kasi ay iba yung Kuan ko, stand ng phone, pero okay lang yan. So ayan, nagpainit na ako ng kawali. Tapos naglagay lang ako ng unti-unti talagang Kuan, mantika kasi mamantika na yung baboy. So nilunod ko na or nilagay ko na yung mga Kuan, mga bawang at saka onion. Tapos sinunod ko na yung naluto na yan siya na baboy, pre-cook na siya. So saglit na lang siya lulutuin. Tapos ginisa-gisa ko na lang yan siya
hanggang maluto. Tapos tinimplahan ko na siya. Naglagay ako ng sugar. Wala akong brown sugar, white sugar lang. Tapos black pepper. Tapos magic sarap. Tapos mamaya, tapos may laurel po akong nilagay. So mamaya na ako maglagay ng soy sauce po kasi gisahin ko muna yung karning baboy. So palabasin ko muna yung mantika niya kasi gusto kong mamantika siya. So ayan, naglagay na ako ng soy sauce pala para malasa na yung adobong baboy natin. So ayan, tinakpan ko lang yan siya muna hanggang maluto yung karning baboy natin. Tapos nagsaing na lang muna ako para kakain na kami mamaya. So ayan, update na yung karning baboy natin na adobo. So nagmantika na po siya, so wala na siyang tubig. Okay lang yan kasi masarap yung magmantika. So nagkuan muna ako, nagsaing muna ako. So mahal pala yung bigas dito sa sa Croatia kasi nga export po yan yung mga rice dito. So ayan, niluto ko lang yan siya, yung adobo natin. Pinakuan ko muna siya. Ayan yung baboy natin. So tumalsik-talsik na nga yung kuan natin kasi lumabas na yung mantika ng baboy. So ayan na. Yung iba muntik nang masunog kasi nalakasan pala siya ng apoy. Tapos tinakpan ko kasi hindi ko siya nakita. Kasi nagsasaing pa tayo, pero okay lang yan. Kami lang naman yung kakain. Tapos nilagyan ko na siya sa huli na ako naglagay ng suka po. So ayan po yung suka nila dito. So yung dito pala sa Croatia is pahirapan po yung mga Pilipino na mga mga ganyan to, mga soy sauce, mga suka. So pahirapan po pala yan dito. At saka mahal po siya. Tapos may tindahan lang pala na doon ka bibili. So kung pupunta ka doon sa city, dapat bibili ka na kasi para isahan na siya at makatipid ka sa mga pamasahe mo. So ayan na po yung kuan natin, yung adobong baboy na tuyo siya na pagka-adobo. So masarap yan siya sa kanin. So kulang pa yung timpla niya, nagdagdag ako ng soy sauce. So marami na naman tayong makakain later. So ubos yung isang kaldero ni patay gutom, no? So ayan yung kuan natin, adobong baboy na pinatuyo. Laban lang, ang sarap niyan, promise. So try nyo rin ang magluto ng ganito. Hindi ako naglagay ng masyadong tubig kasi gusto kong tuyo siya na pagkaluto. Masarap yan siya. So ayan na po yung finished product natin, yung pinadulong adobo. So ingat ang lahat, God bless you everyone. Sa lahat ng